Nagsisimula ang anime sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pharmacist na nagngangalang Kanji Yokotani, na abala sa pagtatrabaho sa isang silid sa Molecular Pharmacy Laboratory. Itinuloy ni Yokotani ang larangan ng pharmacist at nagtagumpay sa pagbuo ng pinakamahusay na pananaliksik sa mundo. Ang dahilan para ituloy ni Yokotani ang larangang ito ay dahil namatay ang kanyang kapatid na babae noong bata pa ito dahil sa tumor na kanyang dinaranas na hindi na tuluyang maalis. Alam ito ng batang Yokotani at determinado siyang bumuo ng pananaliksik na may kaugnayan sa molecular pharmacy upang pagalingin ang mga pasyenteng dumaranas ng mga sakit tulad ng kanyang yumaong kapatid na babae. Higit pa rito, dahil si Yokotani ay isang regular na tao, sinusubaybayan niya ang kanyang mga oras. Pagkatapos ng isang oras na trabaho, nagpasya siyang magpahinga sandali at iset ang alarm para hindi siya masyadong late magising. Gayunpaman, nang tumunog ang alarma, hindi siya nagising dahil namatay siya sa sobrang pagod sa trabaho. Hindi nagtagal, nang imulat ni Yokotani ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang katulong na babae na nagngangalang Charlotte Soller. Napagtanto ni Charlotte na tinawag si Yokotani bilang young master, na may sakit pa rin siya dahil sa tama ng kidlat, kaya pinapahiga niya ito. Matapos tingnan ang kanyang katawan, napagtanto niya na siya ay muling nagkatawang tao sa isang batang lalaki na pinangalanang Palma de Medicis. Nang malaman ni Charlotte na hindi siya nakilala ni Palma, muli siyang nagpakilala. Pagkatapos noon, tinulungan niya si Palma na tanggalin ang mga benda at laking gulat niya nang may nakita siyang marka sa braso nito. Sinabi ni Charlotte na ang marka ay katulad ng banal na tanda ng Diyos ng Yakusen o ang Diyos ng pagpapagaling. Gayunpaman, itinanggi ito ni Palma at sinabing ang marka ay paso lamang mula sa tama ng kidlat. Sa isang eskinita sa tirahan ni Palma, ipinaliwanag sa kanya ni Charlotte na naglilingkod siya sa pamilyang de Medicis, isa sa mga nangungunang maharlikang pamilya sa Sanflug Empire, na kilalang nagtatrabaho bilang pharmacist ng empire ilang siglo na ang nakararaan. Ang kanyang ama, si Bruno de Medicis, ay isang maharlika na may titulong Archduke at ang principal ng Imperial Pharmacy School. Nang makita niya ang isang hilera ng mga larawan ng pamilya de Medici sa pasilyo, sinabi ni Charlotte kay Palma na ang pangalan ng kanyang ina ay Beatrice at ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid ay Blanche. Sinabi ni Charlotte na ang nakatatandang kapatid ni Palma, si Pal, ay kasalukuyang nag-aaral sa Novartlub Pharmacy University, ang pinakatanyag na unibersidad sa buong mundo na medyo malayo sa kanilang tahanan. Bilang isang ama, nais ni Bruno na hindi lamang ma-master ng kanyang mga anak ang agham sa pharmacy kundi magamit ang sacred technique, isang mahiwagang pamamaraan na regalo mula sa mga Diyos. Bukod sa nawawala ng memorya, hindi na rin pala natatandaan ni Palma ang holy technique na mayroon siya, ito ay ang holy water technique. Nagulat si Charlotte na nakakaalam nito, dahil na-master na ni Palma ang holy water technique noon. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya matutunan ang sagradong pamamaraan, siya ay aalisin sa kanyang pagkamaharlika at sisipain palabas ng bahay. Pagkatapos nito, bumalik si Palma sa kanyang silid at sinubukang isagawa ang itinuro sa kanya ni Charlotte na gumamit ng mga sagradong pamamaraan. Ilang sandali pa, nakita na ang mga marka sa kanyang braso ay nagpakita ng reaksyon pagkatapos niyang sundin ang lahat ng mga tagubili ni Charlotte, at sa wakas ay nailabas niya ang tubig mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi alam ni Palma kung paano pipigilan ang umaagos na tubig, kaya itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa hardin sa labas ng bintana. Sa wakas ay huminto ang pag-agos ng tubig matapos niyang hindi sinasadyang sabihing huminto. Pagkatapos, sinubukan niyang mag-extract ng iba pang mga substance mula sa kanyang mga kamay at natanto na maaari siyang lumikha ng mga substance na may mga simpleng compound mula sa kanyang kaliwang kamay habang ang kanyang kanang kamay ay maaaring mawala ang mga ito. Ito ay maaaring mangyari lamang kung alam ni Palma ang kemikal na istruktura ng mga substance na ito. Sa De Medici's Family Residence Library, makikitang sinasamahan ni Charlotte si Palma at ipinaalam na kabisado niya ang lahat ng libro dahil partikular na hiniling ni Bruno sa kanya na mag-aral ng medisina noong bata pa siya. Nang marinig iyon, sinubukan ni Palma na ibalik ang kanyang alaala habang binabasa ang libro sa kanyang harapan. Kinagabihan, hinihintay na siya ng pamilya ni Palma sa dining room, kung saan halatang nag-aalala ang mga ito sa kalagayan nito matapos tamaan ng kidlat. Hindi nagtagal, tinanong ni Bruno si Palma kung paano gumawa ng Jeorite ointment para gamutin ang kanyang mga kamay. Sa kabutihang palad, naunang nagbabala si Charlotte na kadalasang tinatanong ni Bruno ang kanyang mga anak tungkol sa mga gamot kapag sila ay naghahapunan. Kaya naman, nasasagot ito ng tama ni Palma. Nang marinig ang kanyang sagot, gumaan ang pakiramdam ni Bruno dahil hindi nawala ang kaalaman ng kanyang anak sa medisina.
Pagkatapos ay ipinaalam ni Bruno na maaaring ipagpatuloy ni Palma ang kanyang pag-aaral kay Eleanor sa susunod na araw. Si Eleanor, o bilang siya ay karaniwang tinatawag na Ellen, ay dating pinakamahusay na estudyante ni Bruno at ngayon ay personal na guro ni Palma. Kinabukasan, laking gulat ni Ellen nang tawagin siya ni Palma na Miss Eleanor, kahit na kadalasan ay Ellen ang tawag niya rito. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman na si Palma ay tinamaan ng kidlat na naging dahilan ng pagkawala ng ilang alaala nito, sa wakas ay naunawaan ni Ellen. Sa araw na iyon, tuturuan ni Ellen si Palma tungkol sa sacred techniques. Ipinaliwanag niya na ang mga maharlika ay karaniwang may talento na gumamit ng sacred techniques mula sa kapanganakan at may sariling mga guardian gods. Ang guardian god ni na Palma, Pal, at Bruno ay ang Yakusen god of healing, habang si Ellen ay may guardian god of Shuisin o water god. Lumalabas na ang mga sagradong pamamaraan ay may 5 elemento, apoy, tubig, hangin, lupa, at non-element, na nahahati sa positibo at negatibong elemento. Nang marinig ito, tinanong ni Palma si Ellen tungkol sa isang taong maaaring lumikha ng isang tiyak na substance na ang mga elemento ay ibang-iba sa elementong kinokontrol niya. Sumagot siya na hindi ito magagawa ng isang tao dahil ang lahat ay ipinanganak na may ilang mga elemento na hindi maaaring palitan. Kung ang isang tao ay maaaring gumamit ng gayong kakayahan, malamang na ang taong iyon ay isang Diyos o isang halimaw. Nagulat si Palma sa paliwanag ng kanyang guro. Pagkatapos ay dinala ni Ellen si Palma sa tabing lawa para ipagpatuloy ang pagsasanay at napagtanto niyang hindi niya dinala ang kanyang banal na staff na maaaring magpapataas ng kapangyarihan ng sacred techniques. Di nagtagal, pinahiram siya ni Ellen ng staff para makapagsimula na ang practice. Pagkatapos, ipinakita ni Ellen kung paano lumikha ng isang sibat ng tubig mula sa isang banal na staff. Di nagtagal, hiniling niya kay Palma na lumikha ng isang sibat ng tubig ayon sa kanyang mga tagubilin. Sinabi niya sa kanya na isipin ang anyo ng kanyang sagradong pamamaraan habang nag-chant. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lakas ni Palma ay nalampasan pa nito ang kanyang guro. Namangha si Ellen at hindi niya inasahan na hindi nag-spell si Palma sa paglikha ng banal na sibat. Naglabas si Ellen ng isang stick para sukatin ang kanyang lakas at hiniling sa kanya na hawakan ito. Di nagtagal, nabasag at nawala ng kulay ang wand dahil ang lakas ni Palma ay tila mas malaki kaysa sa kayang makitang lakas ng stick. Hindi lamang iyon, ang mga katangian ng staff ay hindi maaaring magpahiwatig ng mga negatibo o positibong elemento dahil walang sinuman ang lumampas sa limitasyon ng pagsukat ng kapangyarihan ng banal na panukat ng kapangyarihan. Pagkatapos noon, sinubukang suriin ni Ellen ang katawan ni Palma at kung gaano siya nabigla matapos makita ang sagradong marka ng Yakusen god sa kanyang braso. Pinagbabawalan niya itong hawakan ang banal na panukat ng kapangyarihan sa harap ng ibang tao, maging sa harap ng kanyang ama. Nang marinig iyon, pumayag si Palma na ilihim ito. Habang pabalik sa kani-kanilang tirahan, nagpahinga sina Palma at Ellen habang nakaupo sa isang park bench. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ellen na gumawa ng binocular gamit ang kanyang mga daliri dahil hindi niya suot ang kanyang salamin. Nang subukan ni Ellen, malinaw na nakikita niya ang maliliit na butas na ginawa ng kanyang mga daliri. Samantala, si Palma, na nag-practice nito, ay may nakitang asul na marka sa isa sa na-spray na mga daliri ni Ellen. Matapos niyang tanungin ang kanyang na-spray na daliri at hawakan ito, nagtaka si Ellen kung paano nalalaman ni Palma kung normal ang hitsura ng kanyang daliri. Nang subukang suriin ni Palma ang daliri ni Ellen sa pamamagitan ng binoculars nito, nakitang biglang pumuti ang sugat sa pilay nitong daliri. Prangkahan na sinabi ni Palma sa kanyang guro na ang apektadong bahagi ng katawan ay mukhang asul kapag binocular, at kapag sinusuri ang sanhi, ang kulay ay nagiging puti. Pagkatapos ay tinanong niya kung ito ay isang sagradong pamamaraan o hindi. Ipinaliwanag lamang ni Ellen na alam ng God Yakusen ang lahat ng sakit at nagbibigay ng gamot para sa kanila. Naisip ni Ellen na hindi maaaring magkaroon ng kapangyarihan si Palma ng Yakusen God ay dahil ang kapangyarihang iyon ay maaari lamang gamitin ng isang Diyos. Bigla siyang nag-hysterical nang ma-realize niyang walang anino si Palma. Iniwan siyang mag-isa ni Ellen na natatakot. Kinaumagahan sa tirahan ng pamilya ni Palma, sinabi ni Bruno kay Palma na humingi ng permiso si Ellen na huwag magturo dahil sa mataas na lagnat. Hiniling pa niya sa kanya na huminto sa pagtuturo sa kanya. Si Bruno, na nagtataka sa kahilingan ni Ellen, ay nagtanong kay Palma na ipaliwanag kung alam niya kung bakit ginawa iyon ng kanyang guro. Sagot ni Palma, hindi niya alam ang kanyang mga dahilan, kahit na naaalala niya ang pangyayari noong nakaraang araw, na ikinagulat niya at ikinatakot niya. Maya-maya, hiniling ni Bruno kay Palma na maghatid ng mga potion at sulat kay Ellen.
Bago niya ito ipadala, bumalik siya sa silid, tiningnan ang recipe ng potion na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, at nakita niya na ang mga katangian ng potion ay hindi hihigit sa isang ordinaryong nutritional drink. Pagdating sa bahay ni Ellen, binigyan siya ni Palma ng liham mula sa kanyang ama at isang gamot na pampababa ng lagnat na ginawa niyang muli mula sa recipe ng kanyang ama. Bukod pa riyan, binigyan niya ito ng pamahid para sa kanyang pilay na daliri. Si Ellen, natakot pa rin sa kanya, ay naisip na binigyan siya ni Palma ng lason dahil alam niya ang kanyang mga sekreto. Nilinaw ni Palma na gusto niyang manatili si Ellen bilang kanyang tutor. Nang marinig ito, nagulat si Ellen at sinabing hindi na niya kailangang mag-aral ng mga sagradong pamamaraan at gamot dahil siya ang reincarnation ng Yakuzen God. Ngunit pagkatapos, sa wakas ay pumayag si Ellen na manatiling guru ni Palma matapos niyang ipaliwanag na sa library ng pamilya ng De Medicis, walang tungkol sa mga sagradong pamamaraan, kaya gusto niyang gabayan ni Ellen dahil hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, si Ellen, na bumalik upang turuan si Palma, ay tila gumaling at bumalik na malusog. Bago magsimula ang klase, nagpasalamat si Ellen dahil napakabisa ng pamahid at mapait na gamot mula sa kanya sa paglunas sa kanyang karamdaman. Prangka siya at inamin na hindi mabisa ang gamot ni Bruno. Pagkatapos nito, niyaya niya si Palma na pumunta sa isang isla na walang nakatira dahil kailangan niyang mag-ingat kung hindi makontrol ang kapangyarihan nito. Pagdating sa isla, nagsimula ang pagsasanay, at tulad ng inaasahan, ang lakas ni Palma ay lumampas sa inaasahan. Kasabay nito, si Ellen, na nagsimulang magtiwala sa kanya, ay nakitang hindi na nakasuot ng baluti. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay hindi na kontrol ng maayos, nagpatuloy si Ellen sa pagsasanay hanggang sa ganap na makabisado ni Palma ang kanyang mga sagradong pamamaraan. Pag-uwi ni Palma mula sa practice, sinalubong siya ng kanyang kasambahay na si Madeline. Sa kanyang banal na mga mata, masasabi niyang may reflux esophagitis si Madeline. Hindi lamang siya, nakita ni Palma ang lahat ng kanyang mga kasambahay gamit ang banal na mata at alam na sila ay nagdurusa sa isang tiyak na sakit. Bumulong si Palma na ang kanyang pag-iral sa mundong ito ay isang kakaiba. Bukod sa walang anino, mayroon siyang mga espesyal na kapangyarihan na ginagawa siyang target ng kidnapping o assassination. Matapos makita ang lahat ng karamdaman ng kanyang mga kasambahay, nagsimulang gumawa ng gamot si Palma. Nang matapos ang concoction medicine ay ibinigay niya kay Charlotte ang ginawa niyang potion at sinabi kung paano ito gamitin. Di nagtagal, mukhang masaya si Charlotte at nilayo niyang ibahagi ang potion sa kanyang ina, na may tuyo at magaspang na balat dahil sa sobrang pagkakalantad sa tubig. Pagkatapos ay ginawa niya ng gamot ang iba pang kasambahay matapos tignan isa-isa ang kanilang kalagayan. Nang bigyan ni Palma ng gamot si Madeline, hindi niya akalain na iiyak ito at labis na nagpapasalamat sa kanya. Nalaman na lang ni Palma na hindi nakakatanggap ang mga katulong ng gamot ng kanilang amo. Ipinaliwanag ni Charlotte na si Bruno ang pharmacist ng mga maharlika kaya wala siyang pakialam sa mga katulong. Nang marinig ang paliwanag ni Charlotte, mukhang nalungkot si Palma sa pag-iisip na ang antas ng lipunan ay naka-impluwensya sa pag-inom ng gamot ng isang tao. Kahit na limitado pa ang kaalaman, tiyak nakakaunti pa rin ang mabisang gamot. Hindi pa kasama ang maraming mga karaniwang tao na hindi makabili ng gamot, kaya kinailangan nilang umasa sa shaman, na naging sanhi ng mataas na rate ng pagkamatay. Dahil doon, determinado siyang magbigay ng gamot sa lahat ng nangangailangan. Makalipas ang ilang araw, tinanong ni Palma kung nasaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na hindi sumama sa hapagkainan. May chickenpox pala si Blanche kaya inutusan sila ni Bruno na layuan siya ng 3 linggo para hindi ito makahawa. Matapos magpaliwanag sa kanyang pamilya, umalis si Bruno dahil sa isang emergency na tawag, kahit na siya ay tila umuubo at masama ang pakiramdam. Maya-maya pa ay naghanda ng gamot si Palma para sa kanyang nakababatang kapatid, palihim itong pumasok sa kwarto ni Blanche at tiningnan ang kalagayan nito. Nang makita siyang paparating, natakot si Blanche na baka mapag-alitan siya ng kanilang ama. Sagot niya na iyon ang dahilan kung bakit siya palihim na dumating. Ilang sandali pa matapos bigyan ni Palma ng gamot si Blanche, tumanggi ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil mapait ang gamot. Gayunpaman, sinisikap niyang hikayatin siya sa pamamagitan ng paghahalo ng mapait na gamot sa macaroon upang kainin niya ang gamot. Nagulat si Blanche dahil dinalhan siya ng gamot ng kanyang kuya, sinabi raw ni Bruno sa kanya na walang gamot sa kanyang karamdaman. Nang marinig iyon, mukhang nabigla si Palma, saka ikinatwiran niya na nasa pinakabagong libro ang gamot at dahil sa abala sila, marahil ay wala ng oras ang kanilang ama na basahin ito. Dahil dito, hiniling ni Palma kay Blanche na panatilihing sekreto ang gamot.
Pinagbabawalan niya itong kumamat sa kanyang balat at sinabing kumakalat ang virus kung ang balat ay magasgasan. Nagtaka si Blanche kung ano ang virus dahil hindi pamilyar ang mga tao sa konsepto ng mga virus o bakterya sa kanyang mundo. Ipinaliwanag ni Palma na ang virus ay isang uri ng hindi nakikitang maliit na masamang espiritu. Prangka na sabi ni Blanche na nagbago na ang kuya niya dati. Dati, ayaw niyang samahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa paglalaro. Kahit kailan ay hindi niya ito pinakain. Kaya naman mahal na mahal niya ngayon ang kuya niya ngayon. Nang marinig iyon, natahimik si Palma dahil naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang nakaraang buhay. Makalipas ang ilang araw, hindi inaasahan ni Bruno na ganoon kabilis ang paggaling ni Blanche. Sa gabi, lumilitaw si Palma sa dispensing room at pakiramdam niya ay nakakuha siya ng labis na kapangyarihan bilang isang ordinaryong tao. Maaari siyang lumikha at mag-alis ng bagay, mag-diagnose ng mga sakit sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay na bilog, at nakikita ng mas malaki ang bagay sa kanyang kanang kamay na bilog. Walang kaalam-alam si Palma na iniisip niya kung dahil ba sa namatay na siya noon. Di nagtagal, natapos niya sa wakas ang paglikha ng isang microlens na magagamit upang makita ang maliliit na bagay na mas malaki nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang kanang kamay. Kahit na imposibleng makakita ng virus na napakaliit, maaari niyang ipakita ang bakterya ni Blanche gamit ito. Nang makikipagkita na sana si Palma kay Blanche para ipakita ang device, biglang tumawag ang kanyang ama at sinabihan siyang maghanda na para umalis, dahil may emergency na tawag mula sa Imperial Palace na nagpapaalam sa kanya ng biglang lumalalang kondisyon ng kalusugan ng Reyna. Si Palma, na nakita ang kanyang ama na umuubo pa, ay sinubukang makita ng kanyang mga mata ang sakit ng kanyang ama. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka dahil biglang lumingon sa kanya si Bruno nang malapit na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa Imperial Palace, lumitaw ang isang manggagamot na nagngangalang Claude, na nababalisa at sinabi kay Bruno na patuloy na humihina ang mga baga ng Reyna. Makikita na maraming tao ang nagkukumpulan sa silid upang alamin ang kalagayan ng kalusugan ni Reyna Elizabeth II. Pagkapasok ni Bruno sa silid ng Reyna, sumunod si Palma at pinanood ang inspeksyon ng kanyang ama. Nang makitang nakakagawa si Bruno ng pampamanhid, nagulat si Palma sa katalinuhan ng kanyang ama, na ngayon ay humiling sa Reyna na lumanghap ng gamot. Alam ni Palma na ang mga gamot ay hindi nakakaapekto sa sakit ng Reyna, o marahil ang mga gamot ay para lamang maibsan ang kanyang sakit. Narinig niyang sinabi ni Claude na tumawag ng pari, dahil baka bukas na ang huling araw ng Reyna. Gayunpaman, naisip niya na ito ay isang ritual lamang upang mapagan ang pagkamatay ng Reyna, dahil tila walang gustong magpagaling sa kanya. Sa wakas, ginamit ni Palma ang kanyang God's Eye para makita ang sakit ng Reyna, na lumabas na lung cancer, o ang karaniwang tinatawag na White Death. Dahil walang syringe para ipasok ang gamot, ang tanging magagamit na opsyon ay ang pag-inom ng gamot sa pamamagitan ng bibig. Ang komposisyon ng gamot para sa White Death ay naging medyo masalimuot, kaya nahihirapan si Palma na tumpak na may larawan nito dahil kapag nabigo ito, buhay ng Reyna ang nakataya. Habang iniisip ang lahat ng mga bagay na ito, biglang nagulat si Palma sa pagdating ni Luis, ang anak ng Reyna, na mukhang malungkot nang makita ang kanyang ina, na hindi pa gumagaling. Dahil sa kalungkutan na iyon, hindi napigilan ni Palma ang balak na pagalingin siya, kaya't nilapitan niya ito at magalang na humingi ng permiso na pagalingin siya dahil may bagong gamot siya sa kanyang karamdaman. Si Bruno, na nakarinig nito, ay nag-utos kay Palma na bumalik sa pwesto dahil walang makakapagpagaling sa Reyna. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ay pinigilan ng Reyna, na pinahintulutan na pagalingin siya ni Palma. Sa isang nakalok na silid, nagsimulang maghanda si Palma sa paghahalo ng gamot habang patuloy na kinakalampag ni Bruno ang pinto, na pinipilit ang kanyang anak na isuko ang kanyang pagsisikap na iligtas ang Reyna. Isang inis na Bruno pagkatapos ay gumamit ng kanyang mahika upang sirain ang pinto. Pagpasok niya ay pinagalitan ni Bruno si Palma na lumilikha ng gamot. Alam na ni Bruno na may White Death ang Reyna, kaya naman kinilala ni Palma ang husay ng kanyang ama sa pagdiagnose ng sakit ng walang tulong ng isang banal na mata na katulad niya. Pinaalalahanan ni Bruno si Palma na ang mga White Death patients ay hindi magagamot kaya labis silang nagdurusa. Gayunpaman, iginiit niyang gawin ang gamot at sinabing dapat din inumin ng kanyang ama ang gamot. Si Bruno na lalong naging emosyonal ay ginamit ang kanyang staff at naghanda sa pag-atake. Gayunpaman, sinubukan ni Palma na pakalmayan ang kanyang ama dahil ayaw niyang sirain ni Bruno ang silid. Bigla siyang inatake ni Bruno ngunit sa taglay niyang kapangyarihan ay nagawa ni Palma ang mahiwagang barrier na ikinagulat ni Bruno, dahil hindi gumamit ng staff o spells ang kanyang anak sa paggawa ng barrier.
Pagkatapos ay ibinigay ni Palma ang kanyang kwaderno kay Bruno kasabay ng pagpapaliwanag na ito ang bagong kaalaman na napanaginipan niya nang tamaan siya ng kidlat. Tiningnan ni Bruno ang libro at napansin niya ang isang sagradong simbolo sa braso ni Palma. Pagkatapos ay naniniwala siya na ang kanyang anak ay nakatanggap ng isang paghahayag mula sa Yakuzen God. Paliwanag ni Palma kung magiging matagumpay ang konkoksyon ng gamot, nanaisin niyang itaas ang magandang pangalan ng kanyang ama sa palasyo. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Bruno, at ipinunto niya na si Palma ay dapat na managot para sa kanyang sariling komposisyon, dahil ang reyna ay itinaya ang kanyang buhay upang magtiwala sa kanya. Iyan ang responsibilidad at pagmamalaki ng isang pharmacist. Sa kalaunan, tinanggal ni Palma ang kanyang mga pader, at ipinaalam sa kanyang ama na ang kanyang anak ay may positibong elemento ng tubig. Si Palma, natapos na sa paggawa ng gamot,